Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibot at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang kanyang sinabi na ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Ang magandang balitang hatid sa atin ng pag-akyat sa langit ng mahal na pong Jesus Nazareno, sa atin po siya sa mas epektibong paraan, mas dama at mas malawakan. Ang sa atin para bang absence niya, ironically, ay magiging presence niya. Walang iniwan yan sa paglayo, isang halimbawa ng inyong anak na nasa tamang edad na. Ang dati mong baby na patakbo-takbo noon, palakad-lakad sa gitna ng simbahan, ngayon ay malaki na. Nag-uumpisa na sa sarili niyang buhay. Bubukod siya, parang mawawala. Pero mas mararamdaman mo ang giftedness ng pagkakaroon mo ng minamahal ngayong malayo siya. Alam mong nariyan lang siya. Iba ng anyo ng pagiging nariyan. Nagme-message sa'yo paminsan-minsan, tumatawag, nangungumusta. Mas dama na hawak ka niya sa kanyang puso, malayo man siya. Iba na ang paraan niya ng pagkalinga sa iyo kumpara dati. Malay mo, ipinag-iipon ka pala niya ng sarili mong bahay o kaya ng sarili mong sasakyan. Ikinukuha ng health insurance o health card para ang kung saan ay hindi halata. Hindi man siya laging nandoon sa inyo, nagpaparamdam ng kanyang presensya, pero yung kanyang absence, lalo mong nararamdaman ang kanyang presence. Pagkalinga at pagmamahal na ibinibigay, lalo na sa panahong inaakala mong napakalayo niya. Kung hindi siya umalis, baka nanatili siyang bata sa iyong paningin. Kaya sabayan mo siya sa kanyang paglaki. Kinakailangang pareho kayong mag-mature. Ngayong siya ay umalis, adult o matured siyang sa iyo ay babalik. Sa pamamaalam ng mahal na pong Jesus Nazareno, bukod po sa ito ay nagtuturo sa atin kung paano magpanalanginan sa isa't isa. Ito rin po ay naghahabilin sa atin sa Ama. Hinihingi niya sa Ama na kalingain tayo at ipag-adya sa kasamaan. Hindi lang po yun
ipinapahayag din po niya sa Ama na ibinilang na niya tayo bilang Kanya. Ang paglisan po niya ay para mas makasama natin siya sa naiiba at mas nadaramang paraan. Umakyat siya sa langit pero ipagbibili niya tayo sa banal na Espiritu. Kaya hindi tayo dapat matakot saan man tayo akayin ng Espiritu Santo. Mas malalim po kasi at mas ganap ang presensyang ito sa atin ng Diyos kaysa dati. Pero, iiral lang po ang bagong anyo ng presensyang ito sa paglisan ng dati. Yung dati niyang paraan ng pagiging naririto. Minamahal kong mga kapatid, ang pamamaalam po ay hindi taliwas. Hindi po ito kontra sa kalooban ng Diyos at sa ating makabuluhang samahan. Magiging taliwas po ito kung ang pamamaalam ay ginagawa ng punong-puno ng galit at pagkasuklam, pagsumpa at pagtatakwil, kung namamaalam nga. Pero kapag ito po ay ginagawa ng naaayon sa likas na daloy o ikot ng buhay, may tuturing po itong isa lamang bahagi o transisyon ng mas mayaman, mas masagana, at kung minsan ay mahiwagang aspeto ng buhay at pakikipag-ugnayan. Iisod-isod pa po natin ng kaunti ang ating pagninilay sa pag-akyat ng mahal na pong Jesus Nazareno sa langit, nang nakafocus naman sa Kanya mismo. Kung inyo pong nasusundan, ang pag-akyat po sa langit ay hindi nangangahulugan na okay, nagkatawang tao siya, saglit, 33 taon lang, bumalik sa langit, ngayon ay gumagawa pa rin, hindi nga lang natin nakikita. Hindi po ganon. Ano ho? Hindi rin po kasi tinatapos o binabago ng pag-akyat niya sa langit ang kanyang pagkakatawang tao. Ulitin ko lang po yun, ano? Kasi hindi naman ako marunong sumigaw sa humiliya para magbigay diin. Ang alam ko lang ay mag-ulit para magbigay diin. Ang gusto po nating bigyang diin ay hindi po tinatapos o binabago ng pag-akyat ng mahal na pong Jesus Nazareno sa langit ang kanyang pagkakatawang tao. Bumalik man sa Ama si Jesus, mananatili naman si Kristo kasama natin. Ang katagang Kristo po kasi ay may ibig sabihing sumasa atin ang Diyos dito sa sandaigdigan. Kaya nga po tinatawag tayong katawan ni Kristo. Sumasa atin siya, kaya makakapagpatawaran tayo gaya ng pagpapatawad niya. Maaari din po tayong maging instrumento ng paghilom o healing ng iba kung paanong pinaghihilom niya tayo. Maaabot din natin ang ating kapwa kung paanong inaabot niya tayo. Sa pamamagitan natin, magpapatuloy po ang kanyang paglingap, pagtataguyod, at pagmamalasakit sa tulong ng Espiritu Santo. Sa ganito pong paraan natin na isisilang ang kanyang presensya. Ito po yung tinatawag na birthing o rebirthing of God's presence in the world. Sa madaling sabi, minamahal kong mga kapatid, ang pag-akyat niya sa langit ay naglalarawan ng misteryong ito. Ang ito po na aking tinutukoy ay yung
muling pagsisilang sa Kanya sa sandaigdigan sa pamamagitan natin. Kasi ito pong misteryong ito ay hindi lang pangyayari sa Kanyang buhay, kundi pagbibigay linaw din sa buong kahiwagaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan po nito, naging maliwanag sa atin kung ano ba ang itsura at anyo ng pag-ibig at kalooban at habag ng Diyos. Mahal na poong Jesus Nazareno, manatili po sa amin ang bagong anyo ng inyong presensya.